Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ho ng Huwebes sa inyo. At welcome ho pala sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat po pala sa lahat ng patuloy na nag-subscribe at nanonood po sa aking YouTube channel. So ngayon pong araw na ito ay pag-usapan po natin yung isang mainit po na balita. Ito po ay may kaugnayan doon po sa sagutan po ni Senator Risa Hontiveros at saka po ng ating Vice President Sara Duterte doon po sa isang budget hearing po na naganap noong Martes para po sa realignment ng budget po para po sa taong 2025 ho. So yun ho, nagkaroon ng sagutan dahil ho meron palang libro ho na ilalabas itong si BP Sara. Ito yung tungkol sa isang kaibigan kung nabalitaan nyo na ho. So yun po yung libro at doon po sa hearing ay tinatanong po ni Risa Hontiveros kung ano po yung mga bagay-bagay na tungkol doon sa libro. At directly po tinanong niya si BP Sara, subalit iba po yung mga sagot at medyo malayo po ang sagot sa tanong po ni Risa Hontiveros. At ang kasagutan po na narinig natin doon sa pagdinig na yon ay pinopolitika daw ni Risa Hontiveros po yung libro na ilalabas ni BP Sara. At doon ay nagsabi rin nagkwento si BP Sara tungkol sa mga nakalipas na eleksyon, mga kwento po o istorya na kung saan itong si BP Sara, Risa Hontiveros daw ay humingi ng tulong sa kanila noong mga nagdaang eleksyon doon sa Davao. So yan po, may mga kwento pa hong ganon. Actually hindi naman ho yun kasama sa usapan yung mga eleksyon o mga nakalipas na mga paghingi ng tulong na may kaugnayan nga ho sa eleksyon. Ang bagkos ang tinatanong ho ni Senator Risa Hontiveros ayon tungkol ho sa nilalaman ng libro at yung halagang 10 million nga po. Dahil nga po nire-realign nila yung budget para po sa 2025, particularly po dito sa departamento po ng DEX. At yun nga po, pahapyaw nakita natin yung libro, nandun po yung isang kwento ng kaibigan. Maganda naman yung intensyon ng libro, kaso yun nga po, ang sinasabi po ni Senator Risa Hontiveros, kapag ikaw ay maglalabas ng libro ay lalo na pansarili ay dapat po ay hindi po yan ginagamitan ng pondo ng gobyerno at pera po ng mga nagbubuwis ho ng mga taong bayan, particularly ho itong mga Pilipino na nagbibigay ho ng buwis ay hindi daw po dapat gastusan sa pamamagitan ng pondo ng gobyerno. So improper po ang naging kasagutan ni Risa Hontiveros doon po sa pondo na 10 million ho na ilalabas ho. So malaki-laki din ho yun. So ako ho, ito i-share ko lang ho dahil medyo sa aking tingin ho, aking reaction ho dito ay hindi nga ho maganda na ilaan ang 10 million para lang ho sa librong yon. At hindi natin kung alam ang motibo dyan, kung ano man ang magpapalabas ng libro na yan. Pero ho, naawa ho ako dun ho sa mga pampublikong paaralan ho na lalo na ho sa mga pangangailangan ng mga guro. Dahil may anak ho ako nasa pampublikong paaralan at ako naging presidente noong mga nakaraang taon.
At doon ko nakita at nalaman na kulang po ang mga kagamitan na ginagamit ng guro. So wala silang budget para doon. Kaya ang nangyayari ho, ang yung PTA ay aambagan ho yung mga magulang ho. Hindi lang ho doon sa kabuuan ng PTA, pati ho doon sa mga magulang ho ay talaga naman ho nag-aambagan. Bibili ng electric pan, bibili ho ng printer, yung mga gamit ho sa printer, mga ink, kurtina ng bintana, mga inuman ng tubig, at marami pa hong kagamitan sa school ho na doon mo makikita na ang laki na ho ng budget ng DEX. Bakit hindi ho natutugunan yung mga gastos? So yun ho ang aking tanong. Kaya naiisip ko na ito nga hong 10 million na ilalaan para sa libro na yan, para sa aking palagay, mas maganda ho sana yung mga tulong ho o pangailangan ng guro sa mga pampublikong school. Dapat doon nakatuon. Hindi ho dyan sa libro na hindi natin alam kung ano ang motibo ho dyan. Pero yun nga ho, katulad ng nasabi ni Senator Risa Ontiveros, kapag naglabas ka ng libro, dapat ho ay hindi pondo ng gobyerno at hindi ho pera ng mga taong bayan sa buwis. So yun ho, so improper daw ho yun. So yun ho, sana dun na lang ilalaan yung 10 million o mas maganda kung madagdagan pa ng pondo para ho hindi nagkakaproblema ho yung mga guro sa pampublikong eskwelahan. O issuean ho sana sila ng mga printer. Sana ho ganon. So yun ho ang aking reaction ho dito sa nangyayari ho na mga pangyayari dito sa palitan nga po ng sagot ni Senator Risa Ontiveros at saka ho ni Madam Sara. So yun po, nag-react lang tayo doon tungkol nga po sa libro. Isang mainit na topic po yung pag-realignment nga po ng budget para po sa taong 2025. So yun po, ngayon lang po, yan po ang so yun po ang ating topic for the day po ngayon. Yan po tungkol nga po dyan sa controversial po na libro ni BP Sara. So hanggang dito na lang po muna. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat and God bless.